Alright, okay. Good morning mga kadayway. So for today's video, let's talk about off-grid AC system. So by the way mga kadayway, ito pala yung setup na ginagawa ko sa bahay. AC with of course, ibig sabihin may off-grid inverter po tayo. Yung inverter ko ay Sandom 3 kilowatt off-grid inverter with AC charger. So bakit may AC charger? Bale magta-charge po yan pag pwede po yang i-charge yung battery nyo through the grid. AC charger with built-in automatic transfer switch. Yung inverter po ko po ay mayroong built-in ETS at saka built-in LVD and HVD. LVD means low voltage disconnect. Ayan. At saka HVD, high voltage disconnect. So built-in na po lahat yan. Built-in ETS at saka LVD at HVD. By the way, yung setup ko po ay pwedeng with utility backup. So pag malubat yung battery mo, may backup tayo nga yung grid for Cebu, Bicol, sa Bohol, Bohico, Maynila is Meralco. So pwede rin without utility backup. It's either anong gusto niyo. Pero sa akin with backup, with utility backup, in case magkaabarya yung solar natin, may ilaw pa rin sa bahay. So of course ganun pa rin, PB. Ito po yung ating ECC, solar charge controller. Ito yung battery. So yan pa rin, connect mo dyan yung solar panel mo. Lagyan natin ng breaker. Yan, breaker. So going to battery. So dito po yung battery natin. Battery. So ganun pa rin. Yan, lagyan natin ng breaker from battery to ECC. So sa battery dito natin i-connect yung inverter. From battery to inverter, lagyan natin ng breaker. Ito yung inverter natin. Yan yung DC side. At saka yung output niya is AC. Diyan. Dito yung output. AC out. DC in or and AC out. Yan ibig sabihin yan. Lagyan natin ng breaker. So dito yung ETS natin guys. Automatic transfer switch. By the way, hindi yan yung built-in. Bali naglagay po ako ng external ETS. Yan po ang external ETS guys. Mga kadayway. So of course, connect natin yan sa yung output ng inverter, connect natin sa ETS. In at R meaning normal at saka reserve. Bale R reserve po natin yung lagay po natin sa reserve yung utility grid kasi backup lang natin yun eh. By the way, dito pala yung EC in. Bali may EC input po yung 220 input yung inverter. Diyan po ginagamit sa pag-charge ng battery or pag nalubat yung battery mo, automatic yan mag-transfer sa grid using his built-in ETS. So dito po yung natin, yung load.
Yan. Ito yung load natin is AC loads. AC loads. So normal, galing yan sa solar. Pag under normal circumstances, solar mode po yan. Lagay mo sa automatic. May button yan na automatic yung ETS eh. So ito pala yung Sandom, yung inverter natin. Yung setup ko po ay I'm using Samdon 3 kW 24 volts. Uy, mali tayo. ECC pala yan. Cross out natin. ECC pala yan guys. Nagkamali tayo. So yung solar charge ko po ay I'm using one solar brand. One solar 40 ampere lang. Mag-upgrade tayo someday. Upgrade tayo. So ito yung inverter. I'm using Samdon 3 kW 24 volt system tayo eh. 24 volts. Okay, ano pa? Bale, ganyan lang yung parang block diagram natin mga kadayway. Very simple lang. So regarding po sa features ng ating inverter, will transfer to ayan. Our inverter will transfer to utility grade if battery is almost drained. So automatic siya mag-transfer sa utility grade pag nalubat using the built-in ETS or LBD setting is reached. So once ma-reach na yung voltage na siniset mo sa LBD, that's the time mag-automatic transfer siya sa grid. So share ko na lang yung may setting sa LBD ko. My LBD setting is yata yun 23.6 volts. So once ma-reach yan 23.6 volts, automatic yan mag-transfer sa grid using the built-in ETS. By the way guys, yung external ETS ko pag may abarya lang yan sa solar sa setup. And next is high voltage disconnect, HVD. Yung setting ko is 26.6. So pag na lubat na 23.6, transfer to grid. So pagkabukas magta-charge na naman yan kasi may araw. Pag na-reach na yung 26.6, automatic yan babalik sa solar mode. No need na manual transfer kasi pag na-reach na yan 26.6, automatic back to solar. So that's the routine. Pag sa malubat, kung kulang yung battery mo, marireach talaga yung 23.6, automatic lilipat sa utility grid. Tapos pag by the way guys, tungkol po sa with AC charger. So
Nasa setting po yan. Yung setting ng Sandom is yan, A0 to A9 yata, hanggang A9. E4, E5, E6, E7, hanggang E7 lang tayo. E0 setting po sa solar priority o grid priority. E1 ito po yung isisit mo para mag-charge yung battery. D1 hanggang D6 yata yung setting yan. Pag D6 yan yung maximum charging. Pero yung setting ko is hindi magcha-charge. Useless naman pag i-charge mo naka-solar ka pa. So yung E7 ito yata yung, kung hindi ako nakakamali, yung LVD niya. At saka yung E4, kung hindi ako nakakamali, ito po yung HBD niya. Yan po yung isi-set nyo sa HBD, LVD at charging at saka solar priority or grid priority. So ito yung ETS guys. Ito po yung output ng inverter. Connected siya sa external ETS. Dito. By the way, may button yan na isi-set mo sa automatic or manual. Kung saan mo i-set. Kung normal ba o reserve. Bale may knob dyan. Bale kung pupuwent mo lang yung arrow kung saan mo isi-set. Kung sa utility ba or sa solar. By the way guys, naglagay po ako dito ng breaker. Kalimutan ko. Breaker at saka yung wattmeter. Hindi ko na isama sa drawing. Diyan po yung banda yung wattmeter ko. Alright mga kadayway, so if you want to know how to design solar power setup, so just follow this page, DIY Garage page. Alright, see you on my next video mga kadayway.